See us again, sir. Yan ang unang nasabi ko nang makita ko si Sir Anton sa unang pagkakataon. Nagtatrabaho ako sa Starbucks dito sa May Pasig. Nung una ko siyang makita ay masyado siyang formal. Galing yata sila sa kasalan noon at nakabarong pa siya. Pero sa unang pagkakataon na yon ay masasabi ko na humanga ako sa kanya. Maganda siyang ngumiti at medyo islang pa siyang magtagalog. Di ko siya masyado na-entertain dahil maraming tao that time pero I see to it na napagsilbihan ko siya ng maayos. Binigyan pa nga niya ako ng tip. Lahat ng sukli ay iniwan na niya as tip. Sa isip ko lang, sino kaya itong poging to? The second time nakita ko siya ay may kasama siyang girl. Maganda yung girl at alam mong ka-level niya din dahil parehas sila ako magdamit. After nilang umorder ay tinanong ko ang name na ilalagay. And then, Claire ang sinabi niya. So siya si Claire. Maybe kasi pwede namang ibang name ang ibigay mo. Bahagya ako silang tinitingnan habang inaasikaso ko pa ang ibang customer. Pareho lang silang may hawak na phone at busy sa kani-kanilang cellphone. After ko maibigay ang order nila ay umupo na sila sa ibang table. Hindi ko na sila nakita dahil naging busy na ako. Hello? Hello, Nicole? O Joanne, napatawag ka. Alam mo ba ang oras ngayon? Linggo today at 8 a.m. pa lang. Ano ba? Ba't ka tumawag? Di ako makakapasok. Ikaw muna pumasok ngayon. Pagyayang sabi ni Joanne. Ha? Masakit pa ulo ko. Pag-ayaw, nasagot ko naman. Sige na, besh. May date lang ako. Biglaan eh. Pakumbinsing sabi ni Joanne. O, sige. Nasabi mo na ba yan kay sir? Ang sabi ko pa. Oo, nasabi ko na. Okay na sa kanya. So, dali-dali akong naligo at pumasok na. Hindi pa ako nakakapasok ay nakita ko na si Pogi. May dala siyang bike. Mukhang cyclist si sir. At umupo muna ako sa isang table dahil di pa naman ako naka-uniform. Inantay ko siyang maka-order at nang papalabas na siya ay sinabi kong, see us again, sir. At napatingin siya sa akin at ngumiti. Hi, thank you. Dito ka rin nagwo-work, di ba? Mabilis na tanong ni sir. Opo, nakita ko na po kayo dati. Pabidang sabi ko. Oo, natatandaan kita. You look familiar. Alam ko medyo namula ang pisngi ko nang sabihin niya yon. Sir, I'm Nicole. And you are? Anton. Antonio name ko pero you can call me Anton. Okay, sir. Pwede bang tumawag muna ako bago ako pumunta kasi kapag maraming tao, medyo naghihintay pa ako ng matagal. No problem, sir. Pwede ko ba kunin ang number nyo? Tanong ni Anton. Yes, sir. Ito po number namin. 0921-234-7512. Message na lang po kayo dyan. O sige, bye. Sa totoo lang, yung number na yon ay personal kong number. Lagi naman ako naka-duty para alam ko kung pupunta siya. After 3 days ay nag-message na nga si Sir Anton. Ginawa na namin ang order niya at after ilang minutes ay dumating na nga siya. Mas okay yung ganito, Nicole. Mag-text na lang uli ako next time. Oh, off ka na ba? Yes, sir. Sagot ko naman. Pauwi na po ako. Kung wala ka nang pupuntahan, sumabay ka na sa akin. Uuwi lang naman ako. Taga-saan ka ba? Malapit lang ako. Sa Francisco Soriano ako dumadaan. Oh, tamang-tama, malapit din ako doon. Di na ako nahiya dahil dumating na ang pagkakataon ko para mas makilala ko si Anton. Habang nakasakay kami sa sasakyan niya, ay nagkwentuhan muna kami. Mabait siya at di naman suplado. O saan ba ang inyo? Tanong niya sa akin. Sir, doon na lang ako sa may kanto. Medyo papasok kasi yung sa amin. Okay lang, kasya ba sasakyan doon? Yes sir, kasya naman. Wag na po at madali namang lakarin. Hatid na kita, nandito na rin lang tayo. Pakumbinsing, sagot niya. Sir, doon lang ako, malapit sa may tricycle na blue. At dahan-dahang inihinto niya ang sasakyan at nagpaalam.
So paano? Maraming salamat, Nicole. Sir, ako nga po dapat magpasalamat eh. Wala yun. Malapit lang din ako dito, 5 minutes lang nasa bahay na ako. Okay, sir. Kunin ko pala number mo, Nicole. Sabay ngiti niya sa akin. Sir Anton, pwede mo ako i-message dun sa number na nasa inyo. Akin din po yun, sir. Okay, thanks. Tuloy na ako. Para akong nasa alapaa pagkatapos ng usapan namin ni sir. Hi, ito na yata ang iniintay kong Prince Charming. Matapos ang tagpong iyon, ay lagi na kami magkausap ni Anton. Walang oras na di ko alam ang ginagawa niya at ganun din naman ako. Sa totoo lang, mas masaya ako simula nang makilala ko si Anton. Bawat umaga ko ay may kulay at nagkakaroon ng kahalagahan ang pagtatrabaho ko. Nakilala ko na din si Claire na kasama niya dati. Siya pala ang nag-iisa niyang kapatid. Hiwalay ang kanilang mga magulang at sila lamang ang nandito sa Pilipinas. Dahil ang kanyang nanay ay nagtatrabaho sa Italy bilang isang caregiver. Isang gabi matapos niya akong sunduin sa trabaho ko ay nagpunta kami sa mga kaibigan niya. Nagiinuman ang dinatnan namin ng mga kaibigan niya. O pare, nandito ka na pala. Siya nga pala si Nicole. Nicole, sila ang mga kaibigan ko. Si Mark, Jeff, at Badong. Hello sa inyo. Masaya silang kasama at medyo palabiro. Habang nagiinuman, ay di maubos ang kasiyahan namin. Naramdaman ko agad na tanggap nila ako kahit ngayon lang kami nagkasama-sama. May mga araw na lumalabas kami ni Anton. Pero di ko naman alam kung nililigawan na ba niya ako o ano ba. Wala naman siyang sinasabi. Basta ang alam ko, masaya ako pagkasama ko siya. Naging ganun lang ang setup namin. Sinusundo niya ako almost every day at inihahatid niya ako sa amin. Minsan, diretso muna gala pag maaga pa. One time, galing kami sa friend niya. At nang ihahatid na niya ako, ay dumaan muna kami sa kanila dahil may ibibigay daw siya sa akin. Nang makarating kami sa kanila, ay napansin ko na wala si Claire. O nasaan si Claire? Pagtatakang tanong ko. Hindi ko alam baka nasa BFF niya. Wala naman siyang sinasabi na aalis siya eh. Doon lang naman yun lagi. Paglilinaw pa niya. Nang nandun na kami sa kanila ay nagpaalam muna siya. Saglit lang magbibihis lang ako at amoy pawis na tong damit ko. Nag-shower siya saglit at nang makaraan ng ilang minuto ay tinawag niya ako at pinapasok ako sa kwarto. Sa loob ng kwarto ay may regalo na nakalagay sa kama. Para sa'yo yan, pa-surprise ang sabi ni Anton. Wow, salamat. Para saan ba ito? Bakit may okasyon ba? Wala naman, napadaan ako sa SM nung isang araw at nagandahan lang ako dyan kaya binili kita. Sagot pa niya. Buksan mo na. Nang buksan ko na ang regalo na galing sa kanya, isa itong bestida na gawa pa sa mamahaling brand ng mga damit. Napakaganda nito, masayang sabi ko. Nagandahan din ako dyan kaya naisip ko na ibibigay ko sa'yo. Subukan mong isukat. Saan ba pwedeng isukat ito? Ito ang nahihiyang tanong ko sa kanya. Diyan na lang. Wala na may ibang tao dito para mapahiya ka pa. Mahihiya ka ba sa akin? Bahagya akong tumalikod para hubarin ko ang aking kasuotan. Medyo tiniklop ko ang aking balikat para lamang di niya makita ang malusog kong dibdib. At nang mahubad ko ang aking pantalon at isukat ang bestida, ay nakita ko na masumilay ang ngiti sa kanya. Napakaganda mo, Nicole. Masayang sambit niya. Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Nang mula sa aking likod ay naramdaman ko siya na nakakapit sa dalawang gilid ng bewang ko. At dahan-dahang gumapang iyom papunta sa aking pusod. Bahagyang tumaas ang noo ko dahil sa mga halik niya sa gilid ng aking leeg. Mula sa pusod ay tumaas ang kanyang kamay sa aking dibdib. Tanging ang sarap sa pakiramdam ang aking naramdaman ng mga oras na iyon. At parang may mainit na sasabog sa loob ng aking katawan. Tuluyan na niyang ibinaba ang aking damit at ibinigay ko na ang lahat.
Di ko pagsisisihan ang araw na yon. Natikman ko na lahat ng kape sa Starbucks, ngunit walang kasing sarap ito. At dumating na nga ang sukdulan at sumabog na ang taal. Nanatili ang katahimikan sa kwarto ng ilang sandali. At tinadama ko ang sandaling nagparamdam sa akin na ako ay ganap na babae. Nang titigan ko si Anton ay may ningning sa kanyang mga labi. Nasundan pa ang mga araw na talaga namang nasasabi kong kasagsagan ng init ng katawan. Kung hindi kami pwede sa bahay nila, ay sa motel na kami nagpapalipas ng oras. Minsan pa nga ay sa sandaling oras lamang ay maaari nang sa sasakyan. Di ko na akalain na maggagawa ko pala ito. Dati naririnig ko lamang sa aking mga kaibigan ang ganitong kwento na pinandidirian ko. Ngayon ay isa na ako sa ganon. Lumipas pa ang 1 buwan pero wala kaming usapan sa relasyon namin. Sabi ng mga kaibigan ko ay tanungin ko raw si Anton kung ano na ba kami. Pero sa akin naman ay masaya na ako sa ganito. Alam ko naman na pinapahalagahan niya ako at mayroon akong lugar sa puso niya. Kaya napanatag na ako sa ganon. Isang araw, habang ako ay naka-duty sa store, ay may lumapit sa akin na isang babae. Naka-shade siya. Maganda siya at mukhang mayaman. Nakita ko na siya mula sa pinto kaya habang papalapit siya sa akin ay nakangiti ako sa kanya. Ngunit iba ang nakikita kong ekspresyon ng mukha niya. Mukhang galit siya at parang may kaaway. Pagtayo niya sa harap ko ay isang napakalakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi para akong bumagsak sa aking kinatatayuan. Di agad ako nakatayo sa aking pinagkalagyan at nagsalita ang babae. Layuan mo si Anton at di ka nababagay sa kanya. Sabay tumalikod at lumabas ng shop. Sa aking pagkabigla ay di na ako nakaimik. Tumayo na lamang ako sa kinabagsakan ko at lumabas ako sa likod ng umiiyak. Sa sobrang hiya ko ay nagpaalam na ako sa manager ko at nag-out na ako. Wala namang nagawa ang mga kasamahan ko kung ano ba ang dahilan ng pangyayaring iyon. Ngunit kahit ako ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Nang mahimasmasan ako ay kinuha ko ang telepono ko sa locker at tinawagan ko si Anton. Di ko siya matawagan. Doon ay kinabahan na ako sa tunay na nangyari. Di ko lubos maisip ang nangyaring iyon. Lumipas ang kinabukasan at ni kahit ano ay wala akong narinig sa kanya. Kahit pagbabali-balitarin ko man ang kwento ay di ko pa rin maisip kung ano na ang nangyari. Sari-sari na ring kwento ang nabuo ko sa isip ko. Para na akong masisiraan ng ulo kakaisip kung sino ba yung babaeng yun. 3 araw na ang nakalipas mula ng pangyayari pero wala pa rin si Anton. Kahit na nahihiya ako ay nanaig ang galit sa aking isipan. Pumunta ako sa kanila. Tumawag ako sa harapan pero parang walang tao sa bahay nila. Sumigaw ako, kinatok ko ang gate, pinatok ko ang bubong pero ni walang nagaganap na pagbabago. Nang nagdesisyon akong umalis ay naupo muna ako sa ilalim ng puno na natatanaw ko ang bahay nila. Hanggang sa dumating ang isang sasakyan na nakapormang papasok sa gate. Tumayo ako at pinagmasdan ko kung sino ang sakay nito. At sa aking pagkagulat, nakita ko ang babaeng sumampal sa akin. Kasama si Anton. Nang makapasok ang sasakyan ay nakita kong bumaba ang babaeng iyon na may dalang batang lalaki. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. Alam ko sa sarili ko na naloko ako. Aaminin ko nasaktan ako. Pero wala naging tanga ako. Makalipas ang 1 linggo ay tumunog ang telepono ko. Gusto niyang makipagkita sa akin. Di na ako nagtanong. 1 linggo rin akong balisa at di makatulog kakaisip. Pumayag ako sa gusto niya.
Nang araw na iyon ay handa ako kung ano ang maging desisyon niya. Wala akong lakas para manaig sa mga ganitong bagay. Dumating na siya at dali-dali akong pinasakay sa sasakyan. Pinaandar niya nang mabilis ito at nang makalayo agad kami. Di pa siya nagsasalita ay tumutulo na agad ang luha ko. Dumaan kami sa kondo niya at doon kami nag-usap. Anong paliwanag ba ang sasabihin mo sa akin? Ito ang tanong ko sa kanya. Mahina ako pagdating sa mga ganitong bagay. Anton, niloko mo ako. Pero hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako at nabakas ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Di ko kayang ipaliwanag sa iyo ang mga nangyari. Naipit na ako sa pangyayari. Siya si Rita, yung babae na pumunta sa iyo. Anak siya ng kumari ni Mami. Si Rita ay iniwan ng asawa niya. Meron siyang depresyon. Tinangka na nga niyang magpakamatay noon. At dahil doon, ay humingi ng tulong ang kanyang mami na tulungan ko. Di ko naman matanggihan dahil malaki ang pagkakautang namin sa kanya. Nag-TNT kasi si mami sa Italy at nahuli siya. Lahat ng kailangan ay si tita ang nag-ayos. Pati yung bahay namin ay sila ang nagbayad para lamang mapaganda ang lagay ni mami sa Italy. Kaya utang namin sa kanila ang aming kabuhayan ngayon. Mahal kita pero di ko kayang talikuran ang obligasyon ko kay Rita. Kahit sobrang sakit ay titiisin ko. Masyado ang iniluha ko sa tagpong iyon at para bang binagsakan ako ng langit at lupa. Gusto kong magalit pero ano ba ang karapatan ko? Nagsorry siya sa akin at niyakap niya ako. At nang magdikit ang aming mga labi ay animoy may kuryenteng nagpalakas sa akin. Sa higpit ng kanyang yakap ay ramdam kong ayaw niya akong pakawalan. Nagpatuloy ang pagdidikit ng aming mga labi hanggang sa inalis niya ang botones ng aking damit. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga na lumalapit sa gilid ng aking pisngi. Ibinaba niya ang trante ng aking pangitaas at sinimsim niya ang lahat. Halos mapaiktad ako sa tindi ng aking nararamdaman. Pinalakad niya ang kanyang labi sa buo kong katawan. Dahilan para alisin ko ang suot ko sa baba. Hindi ko na isinaalang-alang ang maaaring mangyari at ibinigay ko ang gusto ng aming katawan. Kahit sa mga huling oras ay alam kong siya pa rin ang gusto ko. Ngunit ano ba ang magagawa ko? Isa lamang akong babae na naghihintay mahalin ng isang lalaki. Nang makatapos kami ay pareho kaming nakahiga at nakatingin sa kisame. Di pa man kami naghihiwalay ay patuloy pa rin na pumapatak ang luha ko. Nagpaalam na siya sa akin at binigyan niya ako ng huling yakap. Maaaring di pa namin panahon ito o sadyang may itinakda para sa atin. Di man kami ang para sa ngayon pero di natin masasabi ang mga darating na panahon. Ngayon ay uuwi akong luhaan pero babangon ako para sa kinabukasan. Di man happy ending ang kwento ko pero sa maikling panahon ay nakumpleto ako. Ako si Nicole at ito ang kwento ko.